So ngayon nga po guys, yung mga dilis talagang nagkakarambola na sila. Nagkakagulo na sila na kesyo bakit daw bumaba ang survey ni Sara Duterte at ang malala pa daw bakit hindi daw pinaburan ni Malutikia. Walang magagawa dyan si Malutikia, ang baho na talaga ng image ni Sara Duterte. What do you expect? Dumidepensa sa isang fugitive. 'Di ba? Pinagtatanggol ang isang kriminal, ang criminal offender. Tapos na-expect nyo na mamahalin siya ng mamamayang Pilipino, napapabor sa kanya yung mamamayang Pilipino. Supposedly, elected siya as a Vice President of the Philippines. Dapat tinutulungan niya ang gobyerno. Dapat sana tinutulungan niya yung mga mamamayang Pilipino na humihingi ng hustisya. Tapos doon sa usapin ng West Philippine Sea, no comment. No comment na nga, no show pa. So ano yung tingin ninyo? Ha? Mamahalin pa ba siya ng mamamayang Pilipino kung gano'n yung ginagawa niyang trabaho? Besides guys, makikita niyo naman na wala namang magandang ginawa. Itong si Sara Duterte, puro lang pagkontra sa ating administrasyon. Puro lang, you know what guys, yung trabaho niya, kapag siya yung tinitira, ang bilis niyang mga kababayan. 'Di ba? Ang bilis niyang magsalita sa mainstream media para linisin ang kanyang sarili. Pansin niyo 'yon? Yung issue noon sa kanyang asawa, yung issue noon sa Commonwealth, 'di ba pag tinitira siya, sasabihin niya, biktima daw siya ng black propaganda, biktima daw siya ng demolition job. Ano yung ginagawa niyo kay PBBM, yung hakbang ng maisog? 'Di ba? Anyway, pag tinitira siya, ang bilis, mga kababayan, inuuna mo pa yun kaysa magtrabaho ka? Ibang-iba ka kay Vice President Leni Robredo noon, kay former VP Leni. Si Leni, kahit tinitira ng mga alipores ninyo, never po yung pinagtanggol niya yung sarili niya. Never siyang gumawa ng video na, mga kababayan, never pong gumawa si former Vice President Leni noon. Samantalang ikaw, napaka-defensive mo. At isa pa sa mga nagpababa ng survey mo ay yung ginawang katarantaduhan ng ama mo. Yung tinira niya ang administrasyon, kahit maganda naman yung approach. 'Di ba tinira niya eh. O ano ine-expect mo? 32 million yung bumoto kay PBBM. Madami ang sumusuporta sa ating Pangulo, sa ating Presidente. Tapos ine-expect mo na mamahalin ka pa ng mamamayang Pilipino at pinakilala mo na din yung sarili mo. Ano yung sabi ni Harry Roque? Opposition ka daw. Ikaw na yung panibagong opposition leader. See? 'Di ba? Ano lang kayo, self-preservation. Mga wala kayong pakialam, wala kayong puso para sa mamamayang Pilipino. Tapos ngayon, mag-e-expect kayo na bakit ang baba ng survey mo? Bakit bumaba ng 20%? Kasalanan mo din yan. Ngayon, yung mga dilis guys, naghahanap na sila ng masisisi. Una nga nilang sinisi, yung Publicus Asia, na bakit daw sa mismong sarili nilang survey firm, bakit mababa kung pwede naman daw nilang taasan. Hindi na kayang masilyahin ng Publicus Asia yan. Hindi na kaya nilang tapalan ng kahit makapal pa na mga pangmasilya. Hindi na talaga nila kayang tapalan dyan kasi nga mabantot na si Sara, mabaho na. Ano ini-expect nyo? Mamahalin pa din siya ng mamamayang Pilipino kahit yung ginagawa niya, puro katarantaduhan? Kahit nga din ako, guys, sino yung hindi maiinis? Binuli tayo ng China, pero ano yung approach ni Sara? No comment. Tapos bigla pang lumutang yung mga pogo-pogo issue na yan. Nagsalita ba si Sara? Hindi. Tapos yung kanyang ama, todo defense dito sa Pogo operation. Tapos nakitaan ng picture kay Alice Go. So ang nakaka-apekto dito, guys, sa survey firm ng pagbaba ng survey ni Sara Duterte ay yung mga nasa paligid niya. Tapos samahan mo pa ng mga vlogger na mga ngak-ngak. 'Di ba? Kayo-kayo lang din yung sumisira sa binibuild up nyo na team. Hindi po si PBBM. Never po namin ginawan kayo ng demolition job. Kami po, pro-admin. Aminado po tayo. Sabi ko nga sa inyo, ako yung tipo ng tao na pag may nakikitang tama, purihin. Pag may mali, binabatikos natin. Anong kapuri-puri sa'yo? Wala talaga kaming makitang kapuri-puri sa'yo. So, wag ka nang magtaka kung bakit palubog ng palubog yung survey mo. Kausapin mo yung tatay mo. Kausapin mo yung mga kapatid mo. 'Di ba, ng mga bastos. 'Di ba, ang gagaling lang din tumira. Di sana sila na lang yung nagpresidente.
Di ba, kausapin mo yung kapatid mo, lalong-lalo na yung tatay mo kasi bastos yung tatay mo. Lalo pat sasabihin ni former President Duterte, Marcos, binoto ka namin, magtrabaho ka. Bakit si PBBM lang yung tinitira ng tatay mo? Eh, ikaw, nagtatrabaho ka ba? Di ba? See? Tapos, nag-resign ka as Department of Education Secretary. Well, yan naman yung hinihiling namin. Pero, madami kang iniwang problema. So, what do you think? Ha? Ano ina-expect mo? Mamahalin ka ng Pilipino? Ia-uplift ka nila? Kahit mali yung ginagawa mo? Uutuin mo yung mamamayang Pilipino? Hindi naman tanga yung Pilipino ngayon. May mainstream media, mayroong social media, mayroong internet. Nakikita bawat galaw ninyo. 'Di ba? Kung saan ka pumupunta, may post. Lalo pat yung ginawa mo noon, 'di ba? Na after mo mag-resign, linggong-linggo, nandoon ka sa basketball court, na instead sana maglingkod ka sa mamamayang Pilipino, samantalang si PBBM pumunta doon sa Western Command. Binigyan niya ng approach, ng recognition, ng pagmamahal itong ating Philippine Navy na biniktima nga ng Chinese Coast Guard. Linggong-linggo 'yun, ha. Nandoon si PBBM nagtatrabaho. Samantalang ikaw, nandoon sa basketball court, nanonood. See? 'Di ba? Sa dinami-dami ng katarantaduhan mong ginawa, sa tingin mo, mamahalin ka pa ng mamamayang Pilipino? Sa tingin mo, magpapabudol ulit sila sa inyo? Yun ba? Ha? Itong mga to, tapos nakadagdag din dyan, guys, yung paglaya ni Dilima, na napatunayan na itong mga Duterte na to, mahilig mambaraso ng kaso. Yun po yun, guys, nakadagdag din yan sa pagbaba ng survey ni Sara Duterte. Anyway, madami pa, guys, madami pang naging reason kung bakit itong si Sara Duterte ay iniiwasan na ng mamamayang Pilipino, hindi na siya tinatangkilik, kumbaga parang palaos na itong si Sara Duterte kasi ang daming problema ng bansa, hindi na nga siya nakakatulong, nakakadagdag pa, dead weight siya, pabigat. So, ayaw ng Pilipino ng isang politikong pabigat. 'Di ba? Ang kailangan natin, yung taong makakapag-improve sa ating bayan. Eh wala naman tayo nakita na ginagawa itong si Sara Duterte. Puro lang papoto oops, 'di ba? Picture dito, picture doon, para masabing, 'di ba, tumutulong ko, no, ganyan. Ayaw namin ng ganun. Gusto namin yung true service, in the service of Filipino. Yung may puso ba, yung may kurot sa Pilipino, kaso hindi namin makita yan sa'yo. Doon pa nga lang sa issue ng West Philippine Sea, ang laki na ng porsyento na ibinaba mo doon. Kasi lalo pa tayo, naniniwala tayo na atin ang West Philippine Sea. Tayo yung nanalo sa PCA. 'Di ba? And according to UNCLOS, atin yung tayo yung may sovereign rights diyan. Within 200 nautical miles or 370 kilometer, atin 'yan. Kaso wala eh. 'Di ba? Hindi mo man lang may pagtanggol ang ating bayan. So paano kay pagtatanggol ng mamamayang Pilipino? 'Di ba? Walang sisihan. Eh, ikaw yung gumagawa ng grado mo. Kami lang yung yung tumitingin. 'Di ba? Kumbaga kami yung teacher mo. Ikaw yung gumagawa ng sarili mong grado. Kung maganda yung approach mo, di mataas yung survey mo. Hindi naman maganda yung approach mo. Ano yung expect mo? Tataas yung survey mo? Tapos sasabihin, binraso ni Marcos yung mga survey firm. Survey firm nyo na mismo yung nagsabi, hindi na kaya. Tapos ano sabi ni Malitikia? Nakadagdag dyan na pagbagsak mo is yung ama mo. Dapat makinig ka sa mga payo namin. Pagsabihan mo yung ama mo, total hindi na siya yung presidente, wag na siyang makialam sa issue-issue. Manahimik na lamang yung ama mo. Yun. Anyway, yun lamang po, guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.